Anong dapat gawin ka, Lucio? May paraan naman para dyan. Pero mahihirapan tayo dahil isang tamawo ang kalaban natin dito. Tamawo? Oo, isang uri ng engkanto. Story time. Kung ang ibang babae may nagkakagustong gwapong engkanto, sa kaso ko naman, tamawo yung nagkakagusto sa akin. Ngunit mas worst tong karanasan ko kaysa sa kanila. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Erica, tubong Bicol. Pero ngayon nandito na ako namumuhay sa isang bayan sa Iloilo. 40 years old na ako at may sarili na ring pamilya. Tanda ko nung bata pa lang ako, mga 13 years old ako nito. Lumaki ako sa isang broken family. Sundalong Amerikano ang tatay ko, samantalang purong Bicolana naman ang nanay ko. Nakilala niya raw ang tatay ko nung minsang madistino sa Pilipinas sa mga Amerikanong sundalo. Ang love story nilang dalawa ay hindi ko na ikakwento rito. Wala rin naman kasi itong kinalaman sa karanasan kong gustong ibahagi sa inyo. Basta nabuo nila ako, yun na yun. Pero hindi rin naman daw sila nagtagal ng nanay ko dahil kailangan nang bumalik ng tatay ko sa bansa nila. Pero simula nun, hindi na raw sila nagkita ng nanay ko. Kaya makalipas ang ilang taon, nag-asawa ulit ang nanay ko. Pero sa pagkakataong to, sa isang incheck naman, nagkaroon sila ng 2 anak, lalaki at babae. Noong bumalik yung asawang incheck niya sa bansa nila, sinama niya yung nanay at 2 kapatid ko. Samantalang ako naman, naiwan sa pangangalaga ng Lola Silvia ko, ang nanay ng nanay ko. Sa mga panahon na to, 16 years old na ako at nag-aaral ng 4th year high school. Mabait naman si Lola, siya nga halos lahat ang gumagastos ng mga matrikula ko sa eskwela eh. Si nanay kasi, minsan na lang kung kumontak sa amin, halos 1 beses lang sa 1 taon. Malungkot dahil minsan naiinggit ako sa tuwing makakita ako ng kompletong pamilya. Ang sabi ni Lola, huwag daw ako mainggit sa kanila. Dahil ang tao raw ay may kanya-kanyang karakter na ginagampanan sa mundo. Marahil sila raw ay kompleto ang pamilya at masaya, pero hindi rin naman daw kagaya ko, na sobrang ganda at matalinong bata. Hindi raw ibibigay sa isang nilalang sa mundo ang kompletong buhay. Bawat isa raw sa atin ay may insecurity sa sarili. Kanya-kanyang tanggap na lang at kung paano to dadalhin. Mas gugustuhin ko pa maging pangit at bobo, Lola, kesa walang nanay at tatay na kakalinga. Andito naman ang lola mo ha. Hindi kita pababayaan. Itataguyod kita hanggang humihinga pa ako, apo. Niyakap ako ni Lola sa kahinagod-hagod sa likod. Nung gumanti na ako ng yakap, dito na tuluyang tumulo yung luha ko na kanina pa gustong kumawala. Iyak lang ako ng iyak nito, pero nagpapasalamat pa rin ako na meron akong lola na handang maging ama't ina sa akin. Nariyan din naman ang iilang mga tiyahin at mga pinsan ko na hindi ako tinuring ng iba. Katunayan nga ay sila yung mga number 1 fan ko sa tuwing may laban ako sa pageant. Sa awa ng Diyos, nananalo rin naman ako madalas. Hindi naman sa pagmamayabang pero maraming nagsasabing maganda ako. Palibasa kasi ay nagmana ako halos sa tatay ko. Yung mukha ko at height ko, pati kulay ng balat minana ko rin sa kanya. Maraming ang nakakapuna sa akin na kutis porcelana raw ako. Sabi nila, swerte daw yung magiging boyfriend ko. Pero ang sabi ko, wala pa sa isip ko ang mga bagay na yan. Dahil gusto ko muna makapagtapos ng pag-aaral at makitang umakyat sa stage si Lola habang sinasabitan niya ako ng medalya. Tutuparin ko pa yung pangarap niyang maging magaling na guro ko. Sabi niya kasi, pangarap niya raw yan dati sa sarili niya. Kaso nga lang, maaga siyang nakapag-asawa. Pero nang makapagtapos na ako ng high school, dito na nag-umpisang may kakaibang maramdaman ako sa paligid ko. Bakasyon ito, habang naliligo ako sa banyo namin, may kakaibang nararamdaman ako. Pakiramdam ko kasi may sumisilip sa akin. Yung banyo kasi namin nasa likod ng bahay namin. Dahon lang ng niyog yung dingding nitong tinupi-tupi at wala pa tong bubong. Bubungad kagad sa'yo ang malaking puno ng mangga. Pero ang iniisip ko nito, baka si Tonyo na naman tong namboboso sa akin. Tonyo? Ikaw ba yan? Naliligo ko rito. Isusumbong talaga kita kay Lola. Marahan kong inabot yung tuwalya ko at saka tinapis sa hubad-hubad kong katawan. Pagkatapos ay sumilip sa pinto at saka tinignan kung sino yung tao sa labas. Pero wala naman ako nakita kundi mga tanim na punong saging lang ni Lola. Wala rin dito si Tonyo. Siya lang kasi yung alam kong pwedeng umaligid sa likod ng bahay namin eh. Kababata ako kasi to at may pagkamanyak. Naririnig ko rin mga sinasabi ng pinsan ko na may gusto raw siya sa akin. Kaya malakas ang kutob ko na si Tonyo lang to. Madalas tong nangyayari sa tuwing maliligo ako. Feeling ko may matang nakamasid sa akin. Pero hindi lang sa tuwing maliligo ako merong ganto, kundi pati na rin sa pagtulog ko. May maliit akong sariling kwarto. May maliit na kutsyon na nakapatong sa papag. Komportable naman ako ditong matulog. Pero isang gabi, hindi ako pinatulog ng mga nararamdaman ko sa paligid ko. Akala ko nga nito, si Tonyo na naman to eh. Pero parang kakaiba.
Nasa tansya ko, mga alas 8 ng gabi to. Nang bumaba na kasi yung kinain ko, ay agad na ako nahiga sa higaan ko. Suot ko yung paborito ko manipis na short na maikse. Lagi ko talagang suot yun sa tuwing matutulog na ako. Maliwalas kasi sa pakaramdam at nakakatulog kaagad ako pag ito yung suot ko. Kamiso naman na kulay puti yung pang itaas ko. Nakakumot naman ako nito pero pakaramdam ko may kusang humihila nito para bumaba. Hindi muna ako dumilat nito at pinakaramdaman ko muna ang paligid. Pero nang makarating na sa bandang hita ko yung kumot ko, ay dito na ako na alarma. Mabilis kong dinilat yung mga mata ko at saka tinignan yung kumot sa paanan ko. Naabutan kong gumagalaw pa ibaba yung kumot ko. Pero wala namang ibang tao. Medyo madilim kasi sa kwarto ko nito dahil gasera lang ang nagsisilbing ilaw dito. Kaya nilibot ko yung tingin ko sa buong sulok ng kwarto ko bago ko binalik sa katawan ko yung kumot. Pero wala akong nakita kaya humiga na lang ako ulit. Pero maya-maya lang, isang kalabog naman ang narinig ko mula sa labas ng kwarto ko. Kaya napabalikwas ako ng bangon. Mabilis ko namang sinilip yon at saka inisip na baka si Lola lang yon. Pero pagkarating ko sa labas, wala si Lola rito. At nang sumilip na ako sa kwarto niya, ay mahimbing na siyang natutulog. Dito na kumunot yung noo ko at dito na rin ako nag-umpisang kabahan. Wala naman kaming alagang pusa para gumawa ng ganun kalakas na ingay. Sa kaba ko nga nito, ay bumalik na lang ulit ako sa kwarto ko at sinarado ko na yung pinto ng mabuti. Nagtalokbong na rin ako ng kumot nito dahil pakiramdam ko ay may iba pa akong kasama sa loob ng kwarto ko. Halos 2 oras din ako nakikiramdam nito bago ako nakatulog ng tuluyan. Kinabukasan pagising ko ay may isang kapirasong bulaklak akong nakita sa bintana ng kwarto ko. Hindi ko malaman kung anong uri ng bulaklak to at kung saan ang galing. Kulay puti ang petals nito na matutulis, samantalang kulay pula ang kanyang tangkay. Meron din tong dahon na maliliit na kulay berde. May natural din tong amoy na mabango na animoy galing sa pinakagitnang kagubatan. Nang tanungin ko si Lola tungkol sa bulaklak na to, ay hindi rin siya pamilyar dito. Sabi niya, ngayon lang din daw siya nakakita ng ganitong klaseng bulaklak sa tanan ng buhay niya. Ang ginawa ko na lang dito ay inilagay ko na lang to sa maliit na flower vase at saka ipinwesto sa ibabaw ng lamesa. Lola, nakita mo ba yung suklay ko rito sa tabi ng salamin? Ang sagot niya sa akin, nakita niya raw to kahapon sa lagayan. Hindi naman niya to ginagamit dahil hindi naman daw siya nagsusuklay. Kaya wala siyang idea kung sino ang kumuha nito. Eh wala naman po rito Sino kaya kumuha nun? Baka tamawo. Po? Anong tamawo, Lola? Isang uri ng engkanto na madalas na pumapasok sa kabahayan at nangunguha ng mga gamit. Tapos binabalik din naman nila pagkalaon. Pero yun ay mga sabi-sabi lang naman. Noong unang panahon kasi, kapag may nawawalang gamit, tamawo kaagad yung sinasabing kumuha nito. Sabi lang ng mga matatanda.